Welcome sa number 1 male podcast sa buong Southeast Asia, soon sa buong mundo. Aray. Anti-social. Tignan mo na. Ako na. Anti-support social club podcast. Yeah. Alam mo ba't di mo napopronounce ng maayos? Bakit? Wala dito yung puso mo. Ay, putong Grabe ka ina mo. Tingin ko ang gusto mo talagang kasama sa podcast si Josh A. Wolf, si Suplado Moto, tsaka si Musi. Hindi Dito ang puso ko. Di niya nababanggit ng maayos yung pangalan ng mismo. Pre, kasi nakakalito talaga yun. Wala silang dalawa sa Telegram group. Tayo magkakasama dyan sa Telegram group. Alam niyo. Tang twister kasi anti-support social club. Anti-support social club. Anti-social. Kasi nasanay ako sa anti-social Wala club. dito yung puso mo, pre. Nasa pillow talk. Sa pillow talk. Pillow talk. Okay, mga above yun na yung mga ulul. Ay, gago. Tangin na niya. Hindi, pillow talk ni Shane Malik. Hindi Pillow talk. Pillow Sabi talk. nasa pillow talk kasi yung puso ni Josh, pre. Or baka gusto mong May maging type siya co-host. dun. Tingin ko, ayaw mo talaga ng podcast. Ang gusto mo maging co-host ni Marion Honor. Hindi ko kilala yung sinasabi Si niyo. Marion yung ano. Pusuan or laruan? Pusuan laruan. Lagi ako na. Ang kulit na mga Kulit ng lumalawag doon, no? Parang may mga saya doon po. Wala Ewan ko pa. Siyempre pare, kung ano ka naman kung alam mo namang may value ka, alam mo hindi ka papasok doon Kaya nga. Pero ako gusto ko lumapag doon, pare. Ang saya nun. Tingin ko Ba't ka lumapag? Tingin ko magtatrending sa buong Pilipinas. Paki-comment yun. down sa latest na episode ng Pusuan or Laruan, si Sadaw. Para makikita ni Marion Honor. Hala, most requested. Oo. Tong lap trip siguro yun. Pre, lap trip yun. Buong Pilipinas yung tingin ko magtatrending yun. Oo. Kauna-una ang 100k views na episode nyo. Oo. Palapagin yung Lapag si mo Soy ako. dyan. Comment nyo doon pare, punta kayo doon. Magkamag-alala, Marin, di ako makipagsuntukan dyan. Lapag mo ako, mabait ako. Di ka pinapalapag, pre. Napapanood din mo. Pinagsasabi mo, kain, puwet, mga ganun mapagsabi Ikaw mo. yun Soy Sadao, general ng mga Soy Army. Ang puso ko nasa mga magsasaka. Bumabait na. Uy, Notion Point, mga pare, Facebook, lahat ng social media nandyan tayo. No? Wala tayong kalaban. friends to na. Hindi mo nalilimutan yung Friends tagline to mo. Friends to none. Friends to na. Ay, friends to none. Napag-aalataan talaga to, tol. Lutang ako ngayon Tol, napag-aalataan talaga to. Friends to none talaga. Nagmotor ba naman No enemies. Friends to everyone pala. Yan. Anti-social. Anti-social. Ato, class S. Supremo ng mga lihitimong class S na pangit. Legendary. Nakita mo na to. Legendary na sa internet life. Wala nang magagawa. Mapapanood mo yung pagmumukha ko. OG na yan doon. Dalawa lang yan. Kagiliwan mo ko or huwag ka na mag-cellphone. Makita mo ko talaga. Kahit ako nabubuisit ako sa mukha ko pag nag-scroll, tangin ako to Oo nga, pre, parang may time na na-scroll ko na yung sa atin. Parang sobrang di ko na mapigilan, pre, pati yung sa atin, na-scroll ko na Ibig sabihin nun, pre, masyado ka na matagal na nag-scroll. Umabot ka na dun sa mismong mukha mo na nakikita mo. Hindi, kahit saglit lang. O kahit tignan mo phone ko, 1 hour lang ako lagi sa sa phone time. Pag yung mga social media. May time 1 hour Yung maximum. 1 Pag hour. sa cellphone. 1 hour and 40 minutes ang maximum. Sa tingin mo, nakakababa ng value ng lalaki ang laging babad sa cellphone? Actually, good question. Kung nakaka-low value ba yun? Bilang lalaki. Pag nag-scroll ka na nag-scroll. Cellphone ka na cellphone. Puta na, kahit saan ka mapunta, lagi kang naka-cellphone. It depends. Kung kagaya natin na ang isa sa nagdadagdag ng pera is yung content creation, di ba? Dapat lang. Kasi dapat updated ka sa mga lalabas sa bago. Paunahan kasi. Yeah. Kung ano yung unang makagawa ng video, siya unang mag-viral. Ganun ang labanan ngayon Agree. So, okay lang. Pero kung hindi mo pinagkakakitaan yung pag-scroll mo, wala ka namang affiliates, wala ka namang binibentang shop, wala ka namang content creation, wala ka YouTube, wala kang lahat sa social media regardless, talagang entertainment lang inaano mo sa scroll mo, wala yan. Low value talaga. Brain rot ng... Ikakababa mo talaga yun bilang lalaki, no? Anything na, inuubos mo yung oras mo at wala ka namang ini-aim, gino-goal, tangina, nakaka-low value talaga yan. Walang exchange of something na may mapapala ka ba or kung ano man. Tama. May matututunan ka ba? Tama. Kasi nakakabobo. Alam mo ba, based on studies, dumadami yung bobo ngayong tao, pre. Dahil sa kakascroll nila sa internet na
hindi nagkakaroon ng critical thinking. Kasalanan din natin yung pre, sa totoo lang, kasi February lang tayo nag-start ng anti-supot. Ayun na nga. Dapat pandemic pa lang nag-start na tayo. Dapat, no? Magkakatropa Dami na tayo. sanang umangas, lumupit, tumalino, gumamit ng utak. Sorry, February lang kami nag-start eh. Kaya kung babasahin mo yung mga comment section natin sa comment section ng ibang YouTuber, yung sila pa ulit-ulit na lang tinatype nila dun eh. Parang kung ano yung quotes nung pinanonood nilang YouTuber na yun, yung lagi tinatype nila, parang ano na sila, brain rot na utak nila. Hindi gaya ng comment section natin na, suggest ko, ganito gusto ko. Tangina Talagang natin. nag-iisip sila, pre. Bihira yung nagko-comment dito ng emoji lang eh. Talagang puta, apat na palapag yung comment. Kaya sabi ko, tangina. Tapos hinihimay nila. Maganda yung sinabi ni Josh. Lagi pala may timestamp pa sila, no? Tangina, galing, nakakatuwa. Matatalino yung nanonood ng anti-support social Hindi sila club. brain rot. Ay mga brain rot fans kasi parang tinatype na lang, all good. Parang katulad ng sinasabi nung master nila. Alam mo, troll eh, no? Alam mo, troll farm ang putang ina eh. Pre, ganun na sila kabulok na yung... Yung nanonood sa atin, sinasabi din talaga nila, kunyari, sabaw yung parang walang sense. Sasabihin talaga nila. Si Ato, may ADHD, ganun. Sinasabi talaga nila, pag may napansin silang parang, tangina sinabi ni ganito ganyan sa atin, ha? Wala, ano talaga? Sabi mo nga, yung forma mo nga, sinita nila eh. Tangina talaga nagmamatsyag sila. Utakan talaga, utakan. Pero going back doon sa akin, nakaka-low value nga yun. Kasi nga, bukod sa nabobobo yung mga neutrons mo sa utak mo, neurons, something ganon. Kasi nawawala na yung kislap niyan kapag hindi ka na nag-iisip ng maayos eh. Hindi ka na nag-chess, hindi ka nagdodota, mga ganon. Kasi nakakapag-critical thinking din yun eh. O usapan man lang na pinag-iisipan. Pag nood ka lang ng mga cappuccino, tralalagi ng mga kanta. Mga thirst trap, putang. Thirst trap. Yan, brain rot din. Brain rot. Naka-low value yan sa tingin mo? Para sa akin. Sa'yo ba? Kayo? Kaya sa inyo ni Josh? Cellphone ng cellphone? Oo. Ako muna. Nagkaroon nga ako ng experience. Bad trip si Wada. Nung kain kami sa labas. Tapos naka-phone ako. Pero sinasabi ko naman sa kanya yun, binabantayan ko yung internet. Alam mo naman, paymore ako eh. Binabantayan ko yung internet para updated ako sa mga nangyayari. Ganito, ganyan. Pero ako kunyari, pagka-upload ko, pre, Messenger, active ako sa Messenger. Makakausap niyo ako sa Messenger. Pero yung mag-i-scroll, to be honest, naging sakit ko yan, pre. Nag-i-scroll ako. Kasi, di ba, binabantay ako ng internet. Pero di ko na kasi, putang ina mo, hapon na. Gagi, naging sakit ko yan, pre. May vlog ako na gano'n na, naka-vlog ako noon, same day. Bumili nga ako ng gitara para lang maging gamot ko siya sa, pinractice kong bitawan yung phone. Kasi, mayat-may, kunyari, mag-edit ako. Actually, yung edit na to, pre, kunyari, nag-shoot tayo ngayon, kaya kong tapusin to ng 2 hours eh. Tapos to, naka-schedule eh. Pero di ko nagagawa kasi nga, cellphone. Edit. Cellphone. Na-stuck ka minsan. Putang ina, pre. Tapos buong araw, di ako nakatapos kahit isa. Pero na-try ko, tinutukan ko. Wala akong paki sa nangyayari. Tinutukan ko. 2 hours, pre, yung sinushoot natin buong araw. Nasync ko yung audio, na-schedule ko. Kaya eh. So, ano na-realize mo dun? May ADHD ka. Hindi, may sakit ako na gano'n na parang yung gano'n na phone ako ng phone kahit wala namang Kaya ginawa ko, in-off ko yung yung active status sa Messenger, yung green. In-off ko yun. Di ba? Para kung may mag-chat lang sa akin, importante lang. Kasi pag nakita, offline siya to Di ba? May mag-chat sa akin, urgent lang. O kaya tatawag na lang yun, ganyan. Tapos bumili akong gitara nun. Wala lang, pakiramdam ko. Tapos yung gitara sa tabi ko, parang kunyari, imbis hawakan ko yung phone, pag nakita kong hawakan ko yung phone, damputin ko yung gitara. Skill siya ba? Kumbaga, valuable skill siya para sa akin. Kasi gusto kong maging praise and worship soon eh. Valuable skill siya. Instrument, di ba? Music. Kesa mag-phone ako ng gano'n na puta, ubos yung isang oras ko. Sobrang siya, parang naging malubhang sakit siya ng mga tao simula nung pandemic na putang ina. Pati ikaw na nasabol ka? Oo, gagi, phone ng phone. Hanggang sa may sobrang, para sa akin, sobrang dark na napanood ko yun na sinabi niya na, actually, sinabi rin ni Josh Moyka yun eh, kung hindi mo pagkakapirahan yung cellphone mo, anong silbi niyan? Kung walang na-generate yan na something, pwedeng influence or pera man yan or knowledge man yan, yung phone mo, nag-aaksaya ka. So, doon ko siya inumpisa na babantayan ko lang internet, scroll, pasilip-silip lang, bitaw. Actually, tol, share ko lang. Kung gusto mo bantayan yung internet, hindi mo kailangan magsunog ng 15 minutes, pasok ka na sa mainit eh. Kasi kung talagang viral yung isang video, lalapag yan agad sa'yo eh. Ganun ang paniniwala ko. So hindi mo kailangan magtagal ng 2 hours, 1 hour. 15 minutes lang. And kung malate ka man ng 2 hours dun sa viral vid na yun, pasok ka pa rin sa time frame. May isa ako nakuha technique ngayon, pre. May mention naman. Punta ako sa page ni Cien Gasa.
o kaya ni Paulo Lulo, o kaya na TPC. Kumbaga marami namang nagana talaga yung abangers agad. Tignan ko na lang ginagawa nila. Ako dati doon ako sa page mo nakaabang eh. Kung may issue? Oo, dati. Nung bago kahuhu pa ng pandemic. Ay, ganun. Kaya papansin mo, after mo, minsan may follow-up ako. Napapansin mo yun, magkasunudan tayo. Minsan ka dito kay Josh. Kaya kung titignan mo, Josh, after mo, meron ako. Di ba? Minsan, meron ka. Nagugulat ako. Tumitingin din to eh. Tumitingin ako sa Ganun. Ganun maganda, di ba? Ano ka na lang, maging resourceful ka na lang sa mga andyan, sa harap mo. Pero ito ang nakikita kong problema ngayon. Kasi tayo, pare, kaya nare-realize natin na brain rot na tong situation na to pagka scroll ka ng scroll. Kasi lumaki rin tayo na wala namang internet masyado. Wala namang brain rot na mga bagay. Ang kawawa ngayon, pare, yung mga tao na namulat na rito. Na namulat na sa ganitong klase ng era na meron na talagang, kumbaga pag tanda nila, paglaki nila, binibigyan kagad sila ng magulang nila ng brain rot things eh. Cellphone, iPad, diba? So, TV ang putang naman. Tama yung bata, nandiyan sa lapag, o sa laki ng TV. Diba? So, tayo kasi, may advantage dahil lumaki nga tayo nang wala yun. So, kaya natin kontrolin yung sarili natin ng ganun. So, ngayon, ang paano natin ngayon masasabi sa mga para sa mga generation dyan na pinanganak na may brain rot na, paano ngayon sila makakaiwas para sa mga ganitong klase ng bagay? So, in short, kung nakaka-low value itong pang-scroll, paano ngayon sila magiging high value na in general na yan, no? Kumbaga parte lang yan, yung pagkahumaling sa phone, pagkahumaling sa yan, parang black hole na pag-scroll. In general na, paano magiging high value? Oh. Ano ba sa tingin nyo, ano ba yung high value? Kasi usap-usapan din to, usap-usapan din to sa internet kung ano daw yung high value, 'di ba? High value men siguro. High value male, kasi hindi tayo pwede magsabi ng ano yung high value female kasi wala naman tayo sa sapatos nila. Ano ba yung Hindi, high value? kaya ko sabihin yung high value female. Virgin, pare. Oo nga naman. Totoo. Straight facts. Yeah, intact yung value. Virgin. Kahit nga walang degree. Kahit walang pera yun. Walang pera, walang degree, basta virgin. Ako rin, agree ako. Yeah, high value yun. And then, nababawasan na lang yung score nun. Kunyari, pag nadadagdagan yung body count, parang may number sa ulo yun eh. Yeah. Tangina, okay pa to, line of 9 pa. yung pokpok na babae, walang pinagkaiba yun sa low value na lalaki na walang pera. Na broke. Ano yung high value man? Ikaw? Number 1, subjective to eh, first of all. Subjective ang high value male. Ngayon, kaya nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan dito. Binabasag kasi nila minsan yung salitang high value male by saying na pwede kang maging high value male kahit wala kang pera. Ina sablay yun. Hindi papasok. May nagsabi nun, pre, TikToker, Hindi papasok. parang sinasabi niya na yung pagiging high value male, hindi kailangan na material? flashy things, walang material. Hindi, kasama siya. Kasama siya. nga nun, may side yun, TikToker, tapos nagbebenta ng course yun. Delusional yun, pre, yung nagsasabi ng gano'n. I agree some part lang na. Santi Speech pangalan nun sa TikTok. Search nyo Santi Speech. Sinasabi niya dyan na yung pagiging high value male, hindi kailangan na meron ka nung material na bagay or fit na kapangangatawan. Tarantado. Kasama yun. Nito. Again, subjective. Yung kaya nga nagkakaroon ng pagkakaiba dahil nga sa ganyan eh. Sa sinasabi nila na ganyan na hindi daw kailangan ng magandang physique, hindi daw kailangan ng healthy na body, ng freedom pera. sa resources, yeah. Kailangan lahat yun. Ano yun? Kasama yun. Kung pagtitignan siya is majority ng tingin ng tao in high value, majority is pera, maganda pangangatawan, matangkad, and matalino. At ginugusto ng maraming tao. Kaya siya high value. Impluwensya. Came from the word saying high value, mataas yung value. May halaga, di ba? May halaga ka. Unang-una, hindi ka naman makakapag-contribute sa society ng mataas na bagay para maging high value ka sa lahat ng tao kung wala ka naman network na maayos at wala ka naman pera. Agree. Kung wala kang resources, di ka maka-network. Number 1. Kasi yung pera, hindi siya yung sobrang necessity, but kailangan siya tools. Parte siya. Isa siyang tools talaga na makakapag-angat ng value mo at makakapag-contribute ka sa society na mas maraming bagay. Agree. Diba? Kung totoo pala na hindi mo kailangan ng pera, bakit hindi high value yung mga brokey na sobrang wala namang pera? Marami namang matalino dyan na sobrang walang pera. Bakit invisible sila? Yung baliw, matalino nga yan eh.
Yung baliw. May makikita kang baliw pre sa kalye na puta. Ang galing mag-English. Lintik yung knowledge niya kasi nabaliw siya sa sobrang talino niya pero ba't wala siyang value? Kaya, and bakit invisible sila? Yeah. Diba? Yun na lang bakit invisible sila? Bakit yung katulad nila Josh Mojica, high value siya. High value na yun. Josh Mojica, RDR, marami pang ibang mga tycoon, Chinkitan, yan, mga example ko ng high value male, other celebrities na hinahanga ng marami at maraming pera, maganda physique. Kahit hindi ka matangkad, sige, pwede. Kaya para sa akin bro, hindi na siya ang pagiging high value, hindi na siya subjective Pag sinabi mo kasing high value pare, may mga dapat kang tantusan. May market ka na dyan Kumbaga, pag sinabi mong high value male ka pare, di ba, ang tao may value ka na. Pag nagtapos ka ng pag-aaral, mayroon ka ng value. Di ba? Pag may kumita ka ng konti, may value ka na bilang tao. Na nag-gain. Kasi non-stop yun para sa akin, non-stop yun value. Now, pag pinag-usapan, i-double down ko lang yung sinabi ni isa daw na, pag sinabi mo ng high value, on a bigger scale na yung value mo. Diba? On a bigger scale na yan. So, again, ang pipredict kung valuable ka ba o hindi, is the market itself. Pag sinabi nating market, yung pangkalahatan na, yung babae, community, which is, para sa akin, hindi na siya subjective because, di ba? Kasi pag sabi mong valuable ka sa babae, talagang valuable ka. Di ba? So, majority ng babae magkakagusto sa'yo. So, hindi na siya subjective para sa'yo. So, agree pa rin ako doon. Pero, yun nga, no? Ang mini-misconcept, lalo na yung mga ibang influencer dyan na sasabihin nila, hindi, dapat mabait ka lang pag high value ka. Hindi daw attach sa mga material things dito sa mundo. Hindi. May sayad Kasama yun. May sayad yung pre. Tsaka yung pagiging mabait, no? Pagiging mabait, lahat pwedeng maging mabait. Pero hindi ibig sabihin no, na high value ka na. Ang ina mo, halika rito, samahan kita, hanap kita mabait sa labas. Siguro, kaya lang siya magiging subjective in my eye. Kasi may tao o meron ding ethnicity na parang ito yung high value sa kanila. Okay. For example, sa isang tribo, pare, hindi high value dun yung ganito. Ang high value dun yung may malaking butas ng tenga. Kaya nga hindi sa isang culture naman, dapat mahaba yung leeg. Kaya nga hindi pera Hindi pera. Totoo naman na hindi. Pero para sa akin, madami siya na dapat mo siyang tantusan para maging high value. Hindi lang yung pera, hindi lang yung magandang pangangatawan. Pero parte yun. Kaya nga putangin na yung TikToker na yun, sobrang ang labo nun, pre. Sa anti-speech search niya sa TikTok, sinasabi niya na yung pagiging high value, hindi kailangan ng may flashy things ka, hindi kailangan na maganda yung physique mo, hindi maganda yung pangatawa mo, hindi daw kailangan na maganda yung pangatawa mo, ganito, ganyan. Tapos siya, nagbibenta siya ng course. Pinagkakaperahan mo. Sige, ganito. If sinasabi niya na hindi kailangan ng pera, bakit ka nagbibenta ng course? Nag-crypto or nag-stock? Totoo. Ba't mo ginagawa yan? Pwede kang mamuhay ng nabubuhay ka lang Simpleng pamumuhay. Kailangan niya ng yumaman. Alam niya yan. Alam niya sa sarili niya. Tsaka nakita ko doon sa comment section nun pare ayaw ko sanang pansinin yan pero ang creepy may sobrang natawa lang ako doon sa comment no. May nag-comment doon sa kanya pare. Sabi niya pare-pareho lang naman din kayong hindi high value male. Pareho-pareho lang yung nagtatry maging high value male. Bakit mo tinitira yung mga yon? Sabi sa kanya, which is logical. Totoo naman. Hindi naman natin kiniklaim na high value tayo. We're trying to be. We're trying to be. Hindi na natin basta we're trying to be. Kumbaga, andun na tayo sa process. Tinatrabaho natin Pero wala naman tong hangganan kasi non-stop to play. I think high value tayo sa mga taong mas low value sa atin. Totoo. Pero hindi tayo tumitigil kasi na non-stop to. And maraming tao na gusto maging tayo rin, pare. Totoo. So yun nga, no? Nung may nag-comment sa kanya noon, sabi niya, hindi, high value ako because I'm getting paid daw. Sabi niya, no? Iba ako sa kanya because I'm getting paid. So para sa kanya, high value siya just because na he's getting paid. Ang gusto ko sabihin sa'yo, pare, maski clown, binabayaran. So ibig sabihin, clown ka. Totoo. Pati clown, binabayaran. Yung beach pre. 1.5 lang yung beach pre. Yung beach, binabayaran din naman yun. High value ba siya? And butas yun. Diba? Butas yun, boy. Pag sinabi na, because I'm getting paid. Sabi niya nung una, hindi mo kailangan yumaman. Hindi mo kailangan maging mayaman para maging value. Kasi kung hindi ka talaga, contradict na. Das sinasabi niya, you're getting paid. Tangin na tayo, pre. Nilalapag natin ng libre, pre. Tapos siya binibenta niya course, may slot daw, mga limited slots lang daw. Makakuha ka ng wisdom and advice sa kanya. Putang ina. Tapos may bayad. Ako bro, nothing against dun sa bayad. Kasi
ako lagi ko nga sinasabi, lahat tayo gusto natin Totoo kumain. naman. Bayad, oo. Gusto natin kumain. And hassle niya yon, I don't give a shit about sa hassle niya. Sige, go mo yan. Benta ka dyan. Respect hassle ako lagi. Ayun. So okay lang yun. Hindi ko sinisita yun. Pero ang contradict lang doon, sabi niya, I'm getting paid, sabi ni Josh, di ba? Kasi kaya high value ako kumpara sa kanila. Pero sabi niya nung una doon sa video, hindi mo kailangan ng mayaman, hindi flashy things ang O kailangan, di ka doon attached doon sa makamundong bakit mo material na bagay. piniplex ba't mo piniplex na you're getting paid in the first place? Kung hindi mo naman pala kailangan yan para makabuo ng flashy things. So bakit ka nag-grind? So ba't mo sinisingil yung fan mo? Exactly. Kung hindi naman pala need ng money. So dapat wala kang ganyan. Yeah. Kasi contradicting na. Malabo na. So meaning, you're striving, you're grinding, you're getting money from your fans, and also you're selling hustle, diba? Para pumera ka, which is ang target mo rin naman talaga is dumami yung pera mo. Pabili yung gusto mong freedom. At imposible namang hindi ka bumili ng flashy things kasi hip-hop ka. Actually. Siguro wala lang siyang pambili pa ngayon. Maybe. Pero ako, diba? Hindi ko babaliin yung sinasabi ko. In my terms, subjective siya in terms of culture. Pero agree ako kay Josh na hindi siya magiging subjective pag pinag-usapan yung majority ng modern society right now. Sa ibang kasi ang high value nun is money, power. Gagi sa ibang, balik ko lang mabilis yung example mo kasi sa mga ibang ethnic group, sa ibang tribo, na wala namang pera doon. Wala namang perang umiikot doon. Pero may natamaan kasi sila kung bakit sila yung high value doon. Like for example, tangina sila yung nangangaso. Di physically, puta, mama sila. Kasi ano yan para sa akin yung pagiging high value, both sa pera, resources, monetary, tapos yun, yung lakas mo bilang lalaki. Diba? Yun, nakasama na yun yung magandang pangatawan, yung lakas yung tikas mo. Kasi nga dun sa ibang tribo, sa ibang ethnic group, kaya high value yung lalaki na yun, siya yung nangangaso, pre. O yung kakatay ng mga bull para may kainin yung buong tribo. Or minsan mahina siya, pero siya yung elderly matalino. Yun, yun, isa pa, knowledge. Talino. Siya yung chieftain. Tayo na marami, pre. Pera, lakas, pangatawan, talino, pagmamahal. Puta, meron pa nga yun eh. That yung emotional intelligence, tawag ngayon. Emotional intelligence. Pero yun yung parang pag-intindi mo sa nararamdaman ng kung sino. Tama. Para kasi, paano mo yung mamaneuver, yung mga pangyayari. Marami siya eh. Kaya ako siya nasabing subjective. Pero agree ako kay Josh, when it comes to majority ng modern society right now, ang tinitignan na high value talaga is may pera. May influensya, may pera. Actually, doon nga mag-uumpisa pera eh. Ang dami ngayon na nasa industriya ngayon na mamimit mo sila na lintik yung respeto nila, respeto sa kanila ng mga tao, ng mga influencer, pero saan sila nag-umpisa? Sila yung may-ari ng gantong business. Pera. Lalo na bro, tulyan. Lalo na bro, lalaki ka eh. Alam natin na pinag-uusapan natin dito, pag lalaki ka, you are respected based on what you can provide. Totoo. Diba? So pera ang number one dun eh. Pera ang number one. So, napaka-hypocrite mo. Again, yun nga. Tapos maniningil ka ng course mo, knowing na, di ba, gusto mo rin talaga maging high value, pero wala, ang labo nun. Pero kung tatanungin mo ako kung high value ba kami, I would say high value kami sa mas low value sa amin na gusto pang maging kami. Pero kung compare mo kami kay Josh Moica o kay Ramon Ang, malayo pa. That's why tinatrabaho natin. That's why magiging subjective siya ulit. Kasi pwede kang hindi ka high value in certain eye of people. Diba? Parang kasi kay Chabit ka ipapareha eh. Putang ina, hindi ka obra. Hindi ka high value dyan. Layo. Diba? Tangina kay Ramon Ang lang. Si Ramon Ang, sa solusyonan niya yung baha ngayon ng expense niya. Number one example. Nakita mo yun pare. Isa yun sa mga example ng high value man. Because yung value niya pare is pang society na, pang bigger scale. Meron pa no? Pang bigger scale na yung influence niya, yung kaya niyang mabago. So yun ang number one example ng mga high value. Ayun na yung dulong mission pre ng tao eh. Especially ng lalaki. Yung paano ka magiging impact sa society. Paano ka makapag-give back sa mga tao. Paano ka magiging channel of blessing. Yan. Gusto ko maging philanthropist lagi kasi sinasabi. Kahit ako pre, putang ina. So sa tingin mo, makakatulong ba si Ramon Ang or magmamatter yung sinasabi niya na tutulong siya sa siyang pera in the first place? Diba? Wala. Kalokohan yung sinasabi. Sinasabi, wag daw maging, ang sasabihin nun, baka sabihin nun, ang sinabi ko, wag maging attached. Pero para sa akin kung hindi ka magiging attached dun, wala kayong connection nun, hindi mo mapapalago yun. Exactly. Ang ganda nun, sinabi diba? mo. Ang sinasabi ko, guys, don't be attached
putang ina, kailangan mo maging attached doon, kailangan maging may connection kayo ng resources, especially ng pera, para mapalago mo siya, para mas mapahalagahan mo siya, para mas mapalaki mo siya. Good point. Hindi to the point na sinasamba mo yung pera, hindi mo sasambahin. To the point may na, connection kayo. to the point na sisirain mo lahat ng morality mo para sa pera. Yeah, Yun ang yeah. hindi totoo. Connection dun saan, para alam mo paano siya papalaguin, naiintindihan mo siya, paano mo siya mas papalakin, para gano'n na puta. So wag tayo magpaka-hypocrite. First of all, we need money and money is just a tool, correct yan? Pero hindi yan yung sasalamin sa'yo para maging high value Maayos na pangangatawan sa pa. But maganda yun. money is also a tool to help you to be a high value male. And also magandang physical na pangangatawan, talino, and nire-respect ka ng society at maraming tao. Yeah. Kung gusto nyo ng kung gusto nyo ng detailed talaga, yung putang na lista na kaganon, i-chat GPT nyo. Tsaka merong pinost si Josh on point doon sa YouTube. What is a high value male? Meron siyang Tanong nyo video kay chat GPT, sasagutin niya kayo. Kung di nyo na-arok yung sinabi namin. Kasi sa amin, medyo kwentuhan eh. You can still be. Pwede ka pa rin na magkaroon ng high value male mindset. Yeah. As of the moment. Kung wala pa tayong pera. Yes. Pwede pa yan sa mindset. And darating ka rin doon someday kasi nga, inumpisahan mo na sa mindset. Kasi sa mindset mag-uumpisa yan. Yep. Diba? Hindi naman porket wala ka pang pera, habang buhay ng ganyan. Hindi. Pwede ka pa rin maging high value male in mindset. Pero kung sasabihin mo in majority of people, mahirapan pa tayo. Kasi kailangan mo talagang lakbayin yan. Yeah. Okay? And pwede ka pa rin maging low value male even Kahit though may pera ka. sobrang yaman mo. Yeah. Kung masyado mo namang ginagawang katawa-tawa yung sarili mo in other people. Madami kasing department niya na kailangan mong tamaan para Correct. masabing yun ka. No. Again, yung kailangan yung i-point out yung high, yung high pare. Ibang level na kasi kaya nga high. Ibang level siya ng value ng tao. Okay? So, ayun, no? So, pero again, pare, yung pagiging high value man, pwede yung, again, sabi nga ni Isa daw na pwede yung i-adapt yun. Huwag kayong panghinaan dun sa mga nagsasabi na, kasi nagkaroon ng bad rep yung pag high value male, gusto ko maging high value male, gusto ko maging alpha male. Nagkaroon siya ng bad rep kasi nga, it's giving you guys power. Nung binibigyan kayo ng tamang mindset na ayaw ng society yan. Because gusto nga nila maging mahina kayo, maging ubob kayo. Okay, so kung gusto niyo yun, go ahead. Okay, go ahead. Basta alam niyo yung mga pathways na dapat ninyong gawin. Tsaka pinapanood mo to yun. Dito ka nanonood ka na sa tamang pinapanood ka. Yeah, yun. Papunta ka na dyan, pare. So go ahead. So kung gusto mo ng pangalawang tuloy sa buhay, pare, don't forget to subscribe. Hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Libre dito. Libre. Magbabayad ka sa amin, may kapalit na tangible. Kung sakali, kanyari, benta ka namin ng mug. May kapalit. Pero putangin na, benta ka namin ng wisdom tsaka advice. Di na. Free. Ito, free oh. Tatlo pa kami. Kung di mo na gusto yung trip, yung sinabi ko, ito, may isa pa. Pag di mo gusto, may isa pa. Yeah. Meron pa, malupit, nasa comment section, nasa Telegram, nagbabatuan silang info. Nasa Ganda, tamang diba? Community ka. Ganda. Yun, so comment down below, pare. Ano masasabi niyo sa pinag-usapan natin? Interested kami dyan, nagbabasa kami. So yeah. Ang ina mo. Ay, hindi, maabot oh.